Kahapon, nagdesisyon na po ang Pangulo, suspension ng importation ng rice for 60 days starting September 1. Okay, so matanong ko lamang po, Asek Arnel, ito pong suspension na ito na 60 days, magsisimula September 1, kasama na po ba, kasama, ano bang ito, sabihin, included lang po ba dito yung mga bagong dating? Paano po yung ano, yung mga nakarating na dito sa Pilipinas ng mga imported rice? Hindi po yun kasama, definitely. Yun po yung titingnan sa mekanismo kung yung bang parating o yung application. Kasi kung may nakatawid na po simula no September 1, yun po yung titingnan. Ang issuance ba ng SPSIC ang ititigil by September 1 o yung talagang pagpasok. So, and then hindi po lahat ng klase ng bigas. Ang kasama po sa import ban ay yung regular at well-milled, at yung fragrant at basmati o yung mga special rice ay hindi naman po kasama. Bagamat maliit lang ito na bahagi nung ini-import po natin, mga kundi po ako nagkakamali na sa mga less than 10% yung mga ganitong klase ng bigas. Yun po sana susunod kong katanungan na Asek Arnel, ano yung mga saklaw nitong suspension? Tulad na banggit nyo, yung well-milled rice ba, basmati? Alam ko yung basmati galing sa India, Asek Arnel. Yes po, karamihan. Ito yung mga ano nga po, basmati, kasama na rin yung glutinous at saka fragrant rice. So again, these are classification po ng bigas na konti lang naman po yung pumapasok sa ating bansa. Okay. So now, paano po natin mamomonitor ito, Asek Arnel ng Department of Agriculture, para masiguro na wala nang papasok na imported rice come September 1? Yun nga po, ang ating pong Bureau of Plant Industry ang namamahala ng pag-process at pag-release ng mga import clearances para po sa bigas. At kung ipagbabawal po yan simula sa September 1, ibig sabihin hindi na po mag-i-issue for 60 days ng sanitary and phytosanitary clearance, import clearances during the period na meron po tayong tinatawag na temporary ban. So kung may makapasok man, Asek Arnel, that is classified as smuggled rice na, ano? Within that period na meron po tayong ban.